Narito na ang pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos inihain sa Kamara. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos inihain sa Kamara. Ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan inaasahang dadalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Presyo ng mga produktong petrolyo tataas bukas. Bagyong Ada tuluyang humina. Nag-iwan ng kabi-kabilang pinsala sa Bicol Region. Sa MBC TV Sports, Fajardo, Bagunas at Belen pararangalan sa Philippine Sports Writers Association Awards Night. At sa mundo ng showbiz, ilang celebrities kanya-kanya ring entry sa Trending 2026 is the new 2016. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, sinampahan ng kauna-unahang impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos sa tanggapan ng Kamara kaninang umaga. Kabilang sa grounds ng inihang impeachment complaint ay ang graft and corruption, betrayal of public trust at hindi umanong pagpayag nito sa pagkidnap sa isang Pilipino ng walang due process. Magbabalita si Milky Rigunan. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Ilan lamang ito sa grounds ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na inihain ni Attorney Andre De Jesus sa Kamara. Nasa reklamo ang tinawag ni De Jesus na pagkidnap umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala sa The Hague para harapin ang alegasyon ng crimes against humanity sa International Criminal Court. Kabilang din ang hindi umano pag-veto sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng national budget. Ayon pa kay De Jesus, dapat may pananagutan si Pangulong Marcos sa flood control scandal at dahil sa umano'y mga alegasyon ng droga, duda na kaya nitong pamunuan ang ating bansa. From actually exacting accountability. Matatalo din po ako. Bakit pa? Para kaya pa? The only way for evil to triumph is for good men to do nothing. And if someone does something that at the very least, in my case, I could rest at night knowing I at least tried to do the right thing. Win or lose. Si Representative Journey Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List ang mag-eendorso ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Ayon kay Nisay, dapat dinggin sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos dahil ito ang proper forum. Samantala, itatransmit na ng Office of the House Secretary General ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Kinumpirma ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil na natanggap nila ang impeachment complaint kaninang 8:45 ng umaga. Personal itong dinala ng complainant na si Attorney Andre De Jesus at sinamahan ni Representative Journey Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List na siyang mag-iendorso. Sa statement, sinabi ni Garafil, ang complaint ay itatransmit sa opisina ni House Speaker Faustino D. III base sa isinasaad na ating saligang batas at sa rules ng House of Representatives. Bagamat wala pang desisyon ng Kamara, base sa House rules, ang impeachment complaint ay tinatalakay sa House Committee on Justice na kasalukuyang pinamumunuan ni Representative Jervil Luistro ng Batangas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos namang mabalita ang nakauwi na ng bansa, umaasa si Senate President Tito Soto na dadalo ngayong araw sa pagdinig ng Blue Ribbon na ang dating DPWH Secretary na si Manuel Bonoan. Kabilang siya sa 12 individual na hinainan ng sabpina ng Senado, kaugnay pa rin ang investigasyon sa flood control scandal. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Umaasa ang liderato ng Senado na dadalo sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
Ito ay matapos mapaulat na dumating na ito sa bansa mula sa kanyang pananatili ng ilang buwan sa Amerika. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, si Bonoan ay kabilang sa 12 individual na kanilang pinadalhan ng subpoena para humarap sa pagdinig hinggil pa din sa flood control scandal. Ang mga hindi dadalo sa pagdinig mamaya ay is-cite for contempt at sunod na isyuhan ng warrant of arrest. Sa isang news conference noong nakarang linggo ay dihayag ni Senate President Pro Tempore at siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson, na si Bonoan ay nagsumite ng mga maling grid coordinate sa mga flood control project sa Malacanang noong nakaraang taon upang iligaw ang mga investigador at gustong patunayan na mali-mali ang mga report sa sumbong sa Pangulo website. Ito ang dahilan kung kaya't maraming dapat ipaliwanag si dating Secretary Bonoan. Kasama nilang imbitado sa hearing si Batangas Congressman Leandro Lebiste upang pag-usapan ang Cabral Files, habang ang mga tinaguriang BGC boys na sina Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza ay kukomprontahin sa mga reports na may babaligtad umano sa kanila sa naunilang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Bagamat si Alcantara iniulat ng Department of Justice na tinanggap na sa Witness Protection Program ng ahensya. Nauna nang nagsauli ng malaking halaga ng pera at sasakyan si Alcantara at Hernandez na bahagi umano ng kanilang kickback sa mga flood control project. Alauna, ngayong hapon ay tinakda ang pagpapatuloy ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scam. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon, mula tropical storm, humina na bilang tropical depression si Bagyong Ada. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 445 kilometers east ng Kasiguran, Aurora at kumikilos pa northeast. Sa ngayon, wala ng lugar sa bansang nakataas sa tropical cyclone wind signal. Samantala, magdudulot naman ng malakas na pag-ulan at bugso ng hangin ng amihan at outer winds ng Bagyong Ada sa Batanes, Cagayan, Quirino, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Polillo Islands, Camarines Sur, Catanduanes at Northern Samar. Pinag-iingat rin ng publiko na malapit sa mga baybayin sa nabanggit na mga lugar na makararanas ng malalakas na alon at pinaiiwas muna sa pagpalaot. Inaasahan naman patuloy na hihina ang bagyo at magiging low pressure air na lamang pagsapit ng Miyerkules. Abiso sa mga motorista, kasado na ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 2 pesos ang kada litro ng diesel. Piso naman ang imamahalo itataas ng kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Epektibong oil price adjustment ng karamihan ng oil companies alas 6 ng umaga bukas. Nadiskubre sa silangan ng Malampaya Field ang isang natural gas reservoir na kayang maglikha ng aabot sa 4 billion kilowatt-hour na kuryente sa isang taon. Ayon sa Pangulo, ito ang kauna-unahan na malaking gas discovery sa bansa matapos ang higit isang dekada. Ang buong detalye ibabalita ni Leth Narciso. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakatuklas sa panibagong natural gas reservoir na tinawag na Malampaya East 1 o MAE-1. Ito ang kauna-unahang malaking gas discovery sa Pilipinas. Pangulo na natagpuan ang natural gas reservoir 5 kilometro silangan ng Malampaya Field. Ayon sa Pangulo, tinayang mayroong 98 billion cubic feet na gas sa MAE-1 o katumbas ng halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig niyang sabihin na makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon.
Sabi ni Pangulong Marcos, makatutulong ito sa kontribusyon ng Malampaya at magpapalakas ng domestic gas supply sa maraming taon. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. Ang MAE-1 ang unang milestone sa ilalim ng Malampaya Phase 4 drilling campaign na kinabibilangan pa ng Camago 2, Camago 3 at Bagong Pag-asa Wells na layong tuklasin ang iba pang posibleng gas resources. Isinagawa ang proyekto sa pamamagitan ng SC38 Consortium na pinamumunuan ng Prime Energy, katuwang ang UC38 PNOC Exploration Corporation at Prime Oil and Gas Incorporated. Para sa NBC TV Network News, ito si Letner Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dalawa naman ang napaulat na nasawi matapos ang hagupit ng bagyong Ada sa Bicol Region noong nakaraang weekend. Ang pinakahuling mga detalye sa Kabikulan, ihatid live ni Roel Saldico. Roel? Karen, dahil sa mga pagulan na dulot ng bagyong Ada, ilang lugar sa Bicol Region ang nalubog sa baha nitong weekend. Sa bayan ng Karamutan sa Camarines Sur, umabot sa Lagpas Bewang ang baha sa barangay Binalwana na Bunsod naman na walang tigil ng pagbuhos ng ulan nitong Sabado. Gayon din sa katabing bayan sa presentasyon kung saan nahirapan ng dumaan sa kalsada maski ang mga bus at truck dahil sa abot bewang ng baha. Sa bayan naman ng Karamurang Catanduanes, inano ng baha ang ilang sa mga netso dahil sa pag-apo ng baha mula naman sa katabing ilog. Problema ngayon ng mga kamag-anak na mga nakalibing sa mga nitsong inanod kung paano makakanap ng iba paglalagyan. Samantala, dalawa naman ang nasawi sa matabunan ng landslide ang isang bahay sa Matconsorsogon, kaya na kung saan inabot ng halos 5 oras ang rescuer upang may labas ang katawan ng mga biktima. Dahil sa kasamaang malalaking tipak ng bato ang gumu sa lupa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang kakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ang bahagi naman ng Bicol Region. Para sa MBC Network News, Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Roel Saldico, nag-uulat live mula sa Bicol Region. Kasunod naman ng 10 milyong pabuya, nagsisimula ng makatanggap ang CIDG ng mga tawag para sa kinaroroonan ng business tycoon na si Atong Ang. Ang update sa kaso ng missing sa Bungero sa panoorin sa report ni Edniel Parosa. Nagsisimula ng makatanggap ng tip ang hotline ng Criminal Investigation and Detection Group para sa ikadarakip ng #1 most wanted sa buong bansa kung ituring na si Charlie Atong Ang. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni CIDG spokesperson, Police Major Helen de la Cruz, na sinasala na ang naturang mga impormasyon. Sa ngayon, naisilbi na rin umano ng CIDG ang mandamiento de aresto sa lahat ng property ni Ang, pero nananatiling negatibo ang operasyon. Sakali namang may caller ang CIDG na makapagtuturo sa tamang lokasyon ni Ang, matatanggap nila ang reward ng DLG na aabot 10 milyong piso. Nagbabala ang otoridad na maparurusahan ng mga prank callers at mga magbibigay ng peking impormasyong maglilihis ng manhunt sa akusado. Nabigyan ng mga information at ito ay binavalidate ng aming Intel Division. So ito lang po palang kailangan requirements, only condition or requirements magbibigay ng information para maibigay ang 10 million reward. The SIM card lang na ginamit niya. No more questions asked. Sa 22 ipinarasto ng korte sa Laguna at Batangas dahil sa pagkawala ng higit sa 100 sa Bungero mula 2021, 21 na ang hawak ng CIDG. Nanindigan naman si De La Cruz na naratili pa sa bansa si Atong Ang na akusado sa kidnapping with homicide. Paraan lamang umano ang hirit na Interpol Red Notice upang maalerto ang ibang bansa sakaling makalabas via backdoor ang gaming tycoon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Itinuring ang 2025 bilang golden age ng Philippine sports. Kaya naman panahon na rin ang pagbibigay pugay sa mga atletang Pilipino sa paparating na PSA Awards Night sa Pebrero. Kilalanin natin ang ilang mga natatanging atleta sa report na ito. Muling bibigyang pagkilala ang ilang mga natatanging atleta sa gaganaping PSA Awards sa Pebrero. At kabilang na dyan, ang PBA superstar na si Junmar Fajardo bilang Mr. Basketball, habang tatanggapin naman ni na Brian Bagunas at Bella Belen ng Mr. and Miss Volleyball. Si Fajardo, na nagwagi ng kanyang ikasyam na Most Valuable Player Award sa PBA Season 49, ay pinangunahan ng San Miguel Bremen sa pagkuha ng ika-11 Philippine Cup title at pinigilan ng Grand Slam bid ng TNT. Naging mahalagang bahagi rin siya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup at sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Samantala, pinamunuan naman ni Bagunas ang kampanya ng Alas Pilipinas sa FIVB Men's Volleyball World Championship na idinaos sa bansa, kabilang ang makasaysayang panalo kontra sa World number 21 na Egypt, ang kauna-unahang tagumpay ng national team sa torneo. Malaki rin ang naitulong niya sa bronze medal finish ng Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Habang si Belen naman ay nanguna sa paghatid ng National University sa ikalawang sunod na UAAP Championship habang tinanghal na MVP sa ikatlong pagkakataon. Bilang pagkilala sa kanyang ambag, itinira ng NU ang kanyang jersey number 4, ang kauna-unahang jersey retirement sa kasaysayan ng paaralan. Kasama rin siya sa Alas Pilipinas na nagwagi ng silver medal sa AVC Women's Volleyball Nations Cup. Pinangungunahan naman ni na Olympic gold medalist Carlos Yulo at tennis star Alex Yala ang listahan ng mga paparangalan ng PSA matapos itanghal bilang Athletes of the Year. Sa aming pagbabalik, Aurora Gaming umabante na sa M7 Upper Bracket Semis. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Nasa 100 kabahayan na tupok sa sunog. Sa Mandaluyong City, 2 sugatan. Sa MBC TV Global, mga labi ng mga nasawi sa bumagsak na eroplano sa Indonesia na-recover na. At sa balitang spotted o balitang showbiz spotted, silipin ang mga celebrities na kumasa sa 2026 is the new 2016 trend. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sugatan ng 2 katao sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Sitio 4, Barangay San Jose, Mandaluyong City. Kaninang umaga, ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikatlong alarma ang sunog na nagsimula bandang 6:17 ng umaga. Sinabi naman ni Barangay Addition Hills Chairman Carlito Cernal, posibleng nasa higit 100 kabahayan ang tinupok ng apoy. Bandang 8:35 ng umaga nang idineklarang under control ang sunog, iniimbestigahan pa ang sanhi nito. Kapit lang mga motorista dahil epektibo na ang pagtaas sa toll ng North Luzon Expressway o NLEX bukas, January 20, sa open system na kinabibilangan ng Balintawak, Caloocan at Mindanao Avenue hanggang north of Marilao. May karagdagang singil na 6 pesos para sa Class 1 na sasakyan, 12 pesos para sa Class 2 at 16 pesos para sa Class 3. Magtataas din sa closed system mula north of Marilao hanggang Santa Ines sa Mabalacat City. Yan ay 26 centavos kada kilometro para sa Class 1, 65 centavos para sa Class 2 at 78 centavos para sa Class 3. Mayroon ding karagdagang singil sa Subic tipo segment na 3 pesos para sa Class 1, 6 pesos para sa Class 2 at 7 pesos para sa Class 3. Para sa end-to-end na biyahe sa NLEX mula Marilao hanggang Santa Ines, may dagdag na 24 pesos para sa Class 1, 60 pesos para sa Class 2 at 72 pesos para sa Class 3 na mga sasakyan.
Na-recover na ng mga otoridad sa Indonesia ang labi ng ilan ng mga pasaherong nasawi sa bumagsak na eroplano sa Indonesia, habang nagkakaisa naman ang mga bansa sa Europa laban sa mga pagbabanta ni US President Trump. Napapatawan daw umano nito ang mga bansang mangingialam sa issue ng pag-angkin ng Amerika sa Greenland. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Indonesia, isa-isa nang nare-recover ng mga Indonesian authority ang ilan sa mga labi ng mga pasaherong sakay sa bumagsak na eroplano sa Motbulu sa Raong, Sulawesi Province. Ayon sa ulat, una umanong nawalan ng kontak ang eroplano sa air traffic controller bago nangyari ang trahedya. Habang makikita naman na nagkalat na debris ng eroplano kung saan natagpuan pa ang isa sa mga bangkay sa lalim na 200 feet sa slope ng bundok. Patuloy namang pinaghahanap pa ng mga otoridad ang ilan pa sa mga biktima, ngunit ayon sa mga rumesponde, ilan pa sa nagpapaantala sa kanilang search and rescue operation ay ang malakas na hangin at makapal na fog sa lugar. Sa iba pang balita, tila nagpakita naman ng pagkakaisa ang iba't ibang mga bansa sa Europa para naman depensa ng Greenland laban sa mga pagbabanta ni US President Donald Trump na balak itong angkinin ng nasabing Arctic territory. Yan ay matapos magbanta si Trump na papatawan umano nito ng dagdag na taripa ang mga bansang mangingialam sa nangyayaring negosasyon sa pagitan nila ng mga opisyal ng Kingdom of Denmark. Una na nga bumuelta si Italian President Giorgia Meloni na tahasang sinabi kay Trump na isa umanong malaking pagkakamali ang magiging habang ng Amerika sakali ituloy nito ang mga binabalak na panibagong sanksyon. Habang para naman kay British Prime Minister Keir Starmer, hindi rin umanong makatutulong ito at mas lalo lamang magpapalala ng nasabing sitwasyon. Nagpahayag din ng leader na nais nitong makausap si Trump sa lalong madaling panahon. Samantala, nanawagan naman sa European Union si French President Emmanuel Macron ng tulong para labanan ang mga pagbabanta ni Trump gamit ang anti-coercion instrument o ang tinatawag nitong trade bazooka. Ito'y kung saan layo protektahan ng mga bansa sa Europa laban sa mga nabuong koerasyon ng ibang bansa. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano ba yan? Lunes na naman. Yan ang karaniwang sinasabi ng mga taong tila may hate sa Mondays o Lunes. Ito yung tila hindi pa nga nagsisimula ang araw mo o linggo ay nakararamdam ka na ng pagod. Pero ano kayang dahilan sa likod nito? Alamin na this, ano nga ba ang siyensya sa likod ng tinatawag na Monday sickness? Ang Monday sickness o Monday blues ay ang pakiramdam na ikaw ay tila pagod. Hirap bumangon, walang gana, at minsan ay masakit pa ang iyong katawan. Nararanasan natin ito tuwing gigising sa umaga sa araw ng Lunes matapos ang weekends. Karaniwan itong iniuugnay sa Sunday Scaries. Ito ang anxiety na nararanasan ng isang tao tuwing linggo ng gabi kapag naiisip na nila ang panibagong linggo na dadating. Isa sa mga rason nito ay tuwing maiisip natin ang ating routine, lalo na yung mga ayaw nating gawin sa trabaho man yan o sa paaralan. Ang mga tao daw na may Monday sickness ay mababa ang productivity sa pagpasok ng panibagong linggo. Pero mapapansin na nag-iiba ito pagdating na ng end of the week. Sila rin daw ang tipikal na mas masaya tuwing weekends dahil mas na-enjoy nila ang activity sa labas. Bagaman normal itong maramdaman, isang paalala na hindi ito considered na valid reason para umabsent sa workman o sa school. Sabi nga, in the end of the day, we have no choice. Para sa mga working people, kailangan nating kumayod para sa sarili at sa pamilya. At sa mga estudyante naman, kailangan pa rin magsumikap para maabot ang inyong mga pangarap. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Ireklamo ang mga epal. Ito ang hinimo kan Interior Local Government Secretary John Vic Remulla sa publiko para sa mga politikong nangingialam sa pamamahagi ng ayuda na isinasagawa ng DSWD. Ang iba pang detalye sa report ni Val Gonzalez. Sampahan ng kaso sa tamang forum ang mga epal na local government officials, lalo na ang mga barangay chairman at iba pang mga opisyal ng barangay. Ito ang apila ngayon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kasunod ng babala ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na paaalisin nila sa venue ang mga politikong nakikialam o may epal sa isinasagawang pamamahagi ng ayuda. Ayon sa DILG, ang mga reklamo laban sa mga epal na barangay officials ay dapat isampa
sa sangguniang panglungsod o sangguniang bayan o maaari ring yakyat ang reklamo sa Office of the Ombudsman. Giit ng opisyal, maaaring mapatawan ng preventive suspension ng hanggang 60 araw ang mga barangay official kapag mayroong matitibay na ebidensya sa isasampang kaso laban sa mga ito. Ang statement ng DILG ay inilabas ngayong araw, 10 buwan bago ang nakatakdang barangay at SK elections sa darating na buwan ng Nobyembre. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DJ Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang health sa mundo ng showbiz. Former beauty queen na si Rabia Mateo matapang na ibinahagi ang pakikipaglaban sa depresyon. At aktres na si Bianca Umali, top priority daw this year ang kanyang kalusugan matapos ang naranasang health scare. Narito ang report ni Showbiz Angel. Na-diagnose na may major depressive disorder with anxious distress ang aktres at former beauty queen na si Rabia Mateo noong nakaraang taon. Kamakailan niya lang ito ibinahagi sapagkat planoan niya ni Rabia na hindi bunyag sa publiko ang pinagdadaanan. Kwento ni Miss Universe Philippines 2020, ito ang dahilan kung bakit siya umalis ng bansa at 3 buwan na malagi abroad. Inalala rin ni Rabia ang kwento ng yumaang content creator na si Emma Atienza at kung gaano kasakit ang pagkawala nito sa TV host na si Kuya Kim, kung kaya't nangakong hindi mag-give up para sa kanyang mama. Kasabay niya ng panawagan ni Rabia na bullying needs to stop now. Agad namang bumuhos ang suporta mula sa kanyang fans. Samantala, may inopen up din ng aktres na si Bianca Umali tungkol sa kanyang kalusugan. Ang kapuso star, nagkasakit pala sa pagsisimula ng 2026. Bagamat hindi na raw idedetalya ni Bianca, ang naturang health scare magsisilbihan niyang wake-up call sa kanya na aminadong workaholic na i-prioritize ang kalusugan at mag-slow down. Sa ngayon, patuloy itong nagpapalakas hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin daw sa kanyang loved ones. Special mention nga ang kanyang boyfriend na si Ruru Madrid na nag-alaga rin daw sa kanya. Sa huli, say ni Bianca, because truly health is wealth. Abangan sa aming pagbabalik, drug den sa Davao del Norte, bistado ng PDEA, 4 arestado. Sa MBC TV Sports, Aurora Gaming aabante na sa M7 Upper Bracket Semifinals. At sa TNVS, ano nga ba itong naimbento sa Amerika na instant na ang change color ng inyong mga kuko? Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Bistado sa Davao del Norte ang isang drug den kung saan 4 ang arestado, habang himas rehas naman ang top 2 most wanted sa Bugalyon, Pangasinan para naman sa kasong acts of lasciviousness. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nabuwag ang isang inihinalang drug den ng mga otoridad matapos ang isang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 11, Davao del Norte Provincial Office, katuwang ang Philippine Coast Guard, 2nd Davao del Norte Provincial Mobile Force Company at Panabo City Police Station sa Purokpor, Barangay Consolacion, madaling araw ng Enero 17, 2026, banda alas 2:55 na madaling araw. Sa operasyon, inaristo ang target na si alias Agao, 27 anyos, na itinuturong tagapamahala ng drug den matapos magbinta ng isang pakiti ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kubulang 1 gramo at nagkakahalaga ng 8,000 sa isang undercover agent ng PDEA. Kasama rin dinakip ang alias Tasio na sinasabing empleyado ng drug den at ang 2 bisita nito na kinilalang sina alias James at alias Remarta. Nakumpiska ng mga otoridad ang 8 pakiti ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 15 grams at tinatayang 120,000 ang halaga. Bukod pa sa iba't ibang drug paraphernalia at ang mark bypass money. Ang 4 na suspect ay maharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Para sa MBC
TV Network News. Ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang loose firearm o illegal na baril ang itinurnover ng isang barangay official sa pulisya ng San Jose de Buan sa Samar. Ang pagsusurrender ng armas ayon sa PNP bahagi ito ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o tinatawag na SACLEO at ng Balik Armas Program. Ang programa ito ng PNP Samar na tinatawag naman na Bugas para sa Armas. Ayon sa PNP Samar, kusang loob na isinuko ng nasabing barangay official, 59 na taong gulang, ang nasabing baril na isang unit ng revolver na caliber 22. Pero ayon naman sa nasabing barangay official, ang nasabing baril daw ay iniabot lamang sa kanya ng isang residente at kusang loob naman niya itong isinuko sa otoridad. Ang baril ay maayos na tinanggap ng mga tauhan ng San Jose de Buan Municipal Police Station at kasalukuyan nasa kustodiya ngayon ng mga pulis habang isinasagawa ang tamang dokumentasyon at wastong disposisyon. Patuloy pa na hinikayat ng San Jose de Buan ayon sa kanilang official na Facebook page ang publiko na suportahan ang kapulisan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pakikilahok sa mga programang naglalayong mapanatili na ligtas at mapayapa ang isang komunidad. Mula sa MBC TV Network News Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ng Urdaneta City Police Station ng estate level individual na lalaking negosyante matapos itong maaresto sa ikinasang buy-bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni Urdaneta City Chief of Police Lieutenant Colonel Reynanti Pitpitan, nagpatupad ng anti-drug buy-bust operation sa Barangay Camantilis pasado alas 2:45 ng hapon ng kanyang mga tauhan sa drug enforcement team na binentahan ng suspect na binata na 22 anyos tubong Marawi City at residente ng Mabalacan at Pampanga ng 5 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money kaya agad itong inaresto. Ang nakumpiskang shabu sa suspect ay tumitimbang ng 13 gramo na may street drug price na 88,400 pesos at nasamsam din sa kanyang pag-iingat ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect na nasa likod ng Rias na bakal ng Urdaneta City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarte nag-uulat para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na naaresto ng Bataan PNP ang 119 individual sa loob lamang ito ng 1 linggong pinaigting na police operation mula January 12 hanggang 18. Batay sa ulat mula sa Camp Cirilo Tolentino kay Bataan Provincial Director Colonel Marte Salvador Alamisiam, sa mga naaresto ay mga wanted person, 22 sangkot sa illegal na droga at nakumpiska na shabu at marijuana. 46 naman ang nahuli dahil sa illegal na sugal, 22 dahil sa illegal na pangingisda, 2 ang naresto sa illegal na pag-iingatan loose firearms at 8 ang nasakote dahil sa iba't ibang paglabag sa batas. Pinuri ni Colonel Salvadora ang dedikasyon at pagsisikat ng mga tauhan ng Bataan PNP at iginiit na mahalaga ang matibay na ugnayan ng pulisya at komunidad upang makamit ang mga drug-cleared, crime-free at progresibong pamayanan. Para sa MBC TV Network News RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hassle-free ang hatid ng naimbentong digital nails sa isang consumer electronic show sa Amerika. Ang digital nails kasi ay kaya nang magbago ng kulay in seconds na perfect para sa mga babaeng nais iterno ang kanilang kulay ng kuko sa kanilang suot sa mga okasyon. Panoorin ang buong report ni Dustin Bayog. Itinampok sa Consumer Electronics Show 2026 sa Las Vegas, Amerika ang digital press on nails na instant na ang pagbabago ng kulay gamit lang ang pagpindot sa button. Ito ay likha ng eye polish technology mula sa Florida na kaya magbago ng kulay na kaiba sa traditional gel polish. Ayon sa kumpanya, bukod sa digital acrylics ng kulay, ay didagdagan nila ito ng electrophoretic nanopolymers na tumutulong para sa instant change of colors. Meron din itong tila magic wand na kinokonek sa iPolish app sa iPhone at Android phones kung saan maaaring pumili ang user mula sa higit 300 kulay. Ito rin ay battery-free at waterproof. Samantala, bukas na ito para sa pre-orders na nagkakalaga ng $95 ang isang buong package. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nakapag 2026 is the new 2016 entry na ba ang lahat? Yan kasi ang trending ngayon sa social media, kung saan nagkanya-kanyang post ang netizens ng kanilang pictures 10 years ago. At syempre, di papahuli ang ilang celebrities na naki-throwback din. Silipin ang mga yan sa report ni Showbiz Angel. Di rin nagpahuli sa trending 2026 is the new 2016 ang ilang celebrities. Gaya ni Andy Eigenman na espesyal ang taong 2016 kung saan nasaksihan niya ang historic queen ng yumaong ina na si Jacqueline Jose sa prestihiyosong Cannes Film Festival. That year, nasungkit din ni Andy ang kanyang kauna-unahang famous Best Actress trophy. May entry din si Kylie Padilla na inalalang ito ang taon nang siya'y unang naging mommy. Tulad ni Kylie, motherhood journey rin ang highlight ng 2016 ni Jenica Garcia. Prime era naman kung ilarawan ng komedyanteng si Aura Briguela ang taong 2016 kung saan umarangkada ang kanyang karera bilang child star. Naki-throwback din ang aktres na si Janine Gutierrez na first time daw naging calendar girl 10 years ago. Ipinasilip naman ng aktor na si Donnie Pangilinan ang kanyang buhay estudyante noong taong iyon. At syempre, di rin papakabog si Kylie Versosa na nasungkit ang corona bilang Miss International noong 2016. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, nakabawi na ang Aurora Gaming sa kanilang muling paghaharap ng Team Liquid sa M7 World Championship. Dahil dito, secured na ng Aurora ang spot sa upper bracket semifinals. Ang naging laro sa report na ito. Matagumpay ang redemption ng Aurora Gaming sa kapwa nito Filipino team na Team Liquid with 2-1 final score sa All-Filipino Showdown ng M7 World Championship Knockout Stage noong linggo sa Indonesia. Matapos magapi sa Team Liquid sa MPL Philippines Season 16 Finals at sa pagbubukas ng M7 Swiss Stage, nakaganti rin ang Aurora at nakasecure ng pwesto sa upper bracket semifinals. Bunga ng pagkatalo, bumaba ang Team Liquid sa lower bracket, kung saan isang pagkatalo pa ay magtatapos sa kanilang kampanya sa torneo. Pinarusahan ng Aurora ang Team Liquid sa Game 1 sa pamumuno ni gold laner John Domenkait Del Mundo gamit ang Granger, matapos makuha ang ika-4 na Lord at mapatay si Carl TC Nepomuceno na nagbukas ng daan sa panalo sa gitnang lane. Bumawi ang Team Liquid sa Game 2 sa pamumuno naman ng veteran roamer na si JP de la Cruz na nagtala ng 2 kill at 6 na assist gamit ang Khalid para magpantay ang serye. Sa deciding game, nagtala ng halos 3,000 gold lead ang Team Liquid sa unang 15 minutes. Subalit, nabaliktad ang laro matapos ang isang critical na Lord fight. Nakuha ni Jonard Demon Kite Caranto ang mahalagang Lord Steal gamit ang Joy, habang pinangunahan ni Edward Dabada pang wipeout matapos pabagsakin si Carl TZ na nagbigay ng tuloy-tuloy na bentahe para sa Aurora. Mula roon, diretso na ang marcha ng Aurora sa gitnang lane para tuluyang selyuhan ng panalo at makaganti sa Team Liquid. Tinanghal na most valuable player si Edward na nagtala ng 4 na kills at 5 assists at nagbigay sa Aurora ng pinakamagandang pagtatapos nila sa isang M-Series matapos mabigong makapasok sa playoffs noong M6. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Miss Karen. Maraming salamat, Millie. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.